Lagi na! Welcome! Tignan mo ha. Shit, at pala kanina ko pa. Kanina ko pa in-start, pare. Alert na ako pare, alert na ako. Pero bago yan kasi hindi ko alam kung gaano kahaba yung may stretch ng topic natin ngayon. Kasi ang surprise, ang sabi ko kay Jake, siya yung mag-isip ng topic, no. Pero bago yun, gusto ko sana sabihin welcome sa sumasagit-sit. Gulagulanit. Sumasabit-sabit. Sumasabit-sabit na future ng virtual entertainment. Isa sa future ng virtual entertainment. Kwentuhan ako with Kuya Kai, Kuya Ryan, and Kuya Jake. Woo! Ano, kamusta pag late, pre? Anong experience? Hindi kasi ganito. Kanina, sabi ko kay Jake, pre, no pressure, ikaw mag alam mo kung anong tinanong ko kay Kai? Kai, ano ang magandang topic? Hindi. Nagigets ko. So, out of the blue, yung parang nag-spitball lang kami kanina ni Jake. Ang sabi ko na lang, yung age gap natin sa mga millennials, masyadong malayo. Ba't hindi natin pag-usapan yung mga linggo nila, pare? Sige. Wala ka maintindihan dun eh. May kasi kanina. Pare kasi kanina. Meron akong na-pick up na millennial language na nagustuhan ko, pare. Ang tawag nila negative riz. Negative riz? Oh my God. Tol, parang kabalakteran yun ng riz. Parang nung pinakinggan ko, sabi ko, ano yung negative riz? Parang astig yun na. Parang parang mo sinabing pagka yung naliligaw ka, tapos nakita mo na maraming chicks, sabi mo, uy, positive dito ah. Sabi ko, ano nga ba yung mga negative? Pero parang inalam ko yung ibig sabihin, medyo corny, pero pwede mo siyang i-apply sa kahit anong bagay. Maganda siya pakinggan eh. Ano sabihin niya? Kasi yung risk daw, pare, parang parang ibig sabihin ng ito? Pare yan. Hindi ba? Hindi ba, pre? Netol, kunwari last money ka na, tapos gusto mong ilagay lahat sa Dogecoin, kahit alam mo dodgy yung Dogecoin. So binigay mo, you took the risk, pare. Oh, yeah. Hindi, ibig sabihin daw parang romantic, parang ganun yung meron kang the moves, nga. Negative risk, pare, kabaliktaran, wala kang the moves. Puro ka cringe. Yun daw yun. Yun daw ibig sabihin ng pre. Ika nga ni Austin Powers, di ba? Mojo. Tawag niya pare. Mojo eh. Pare, ano natin Mojo. Yan Ira natin yan malapit yun. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang mga linggo ng mga millennials. Tararan! Wala bang background music, producer? Hindi ako nakapag-record, pare. Sobrang hindi ready pa. Hindi ako nakapag-record. Tingnan natin kung ano mapipindot natin, ha? Oo, pindutin mo lang yan. Bali. Ayun, puti. Sakto, Pindot pa niyo. Sakto, Crickets ang butya. Hindi, pero, yun nga, Mga natin para sa pinakakauna ng millennial na nalaman ko, pare. W. At saka L. Teka lang, bago natin puntahan yun, ano ba yung millennial? Anong year ba sila? Tingnan natin. Millennials. Hindi ba tayo yun? Hindi, tayo, pare? Ako, Gen X ako eh. 1980s ako pinanganak eh. 1980s? Tapos batang 90s ako eh. 84 ka, ako 90. Yeah, old millennial ako eh. Old man. 1981 to 19. Veteran ako. Veteran ako eh. Millennials. Millennials nga. Tayo ang millennials pala. Kayong dalawa siguro, pero kasi ako yan. Batang 90s ako, pare. Anong year ka ba? 81. Yeah. Alam ko millennial ka rin. Ano ka ba? Millennial ka rin. Hindi ko na inabot. Hindi ko na inabot ng millennials kasi nung yung lumalaki ako, yung kabinataan ko. Yun eh? Yun yung Generation X na yun eh. Yeah. Yeah. Gen X ako. Generation X.
Pero Kasi according sa Geeks for Geeks, Mm. ayun ang nakalagay. Pero hindi natin Ang alam kung cut-off, totoo yun. ang cut-off yata sa atin, 79 eh. Ah. Tapos nag-umpisa ang millennials sa 80 eh. Nakalagay, 1981 to 1996. Yeah. So ano nga ako pare? Millennial ako pero para akong ano, yung Yeah, hindi veteran ka rin, nakahabol. parang ako. Parang ako, Hindi ako veteran naka- ka rin. Hindi ako Veteran na millennial, parang Hin- gano'n, no? Hindi ako nakahabol pare sa kung ano yung uso ng mga millennial noong unang panahon. Nakahabol Kasi tayo, like, gumawa rin tayo sa rin natin language. Fascism, manism, man. Yeah. Sa bagay, yung panahon niya, yan, narinig ko yan eh. Yung, unahin natin pare, ano, yung mga millennial Gen Z na salita, yung WNL pare. Yeah. WNL, mga mga win. Pertaining to win and losses pare, ka nga. Yun ang pinaka-stupidest ever. Tol, hindi ko nga ma-imagine. Gaano ka ano yan, no? Bakit kung pulis ka, hindi mo agad magigit eh. Alam mo yun, sa Pilipinas, di ba, pagka nagbibigay ng drug. Tol, mukhang L tayo rito ah. Walang W dito sa lugar na to. Ang pangit ng bigay. Pag narinig ko yung bubuhusan ko ng ihi. Tol, ang Sabi niya yan. ang CBD daw para anything that bad and negative. Kung siya, parang CBD bigayan dito ba? Pwede ka rin sabihan, you're skibidi, bro. Tol, walang Para W na bigayan. Ano ba naman to? Mga addictus, no? Ganyan yung mga salitaan. Tol, Bro, kasi low-key hot dito, pare. Huwag tayo dito bumili. Low-key hot. Low-key hot ka. Low-key mainit dito, low-key, pare. ang inabot ng version yan sa akin, parang ano, bagay parang W din pag siya, tol, panalo yan ah. Yung ganun. Parang masyadong very good yan eh. Di ba? May malapit kang chicks, no? Ako sabi, pag panalo, hindi sabi panalo, Hollywood yan. Hollywood yan eh. Hollywood. Oo nga. Panalo, panalo. Panalo, Hollywood yan eh. Hollywood yan eh. Lasang buko. Lasang buko. No. Mag-ano yung say natin pare, kunyari yung ano, yung risk. Ano ba yung equivalent nun nung bata tayo? Mojo. Ganun. Yeah, Mojo yan. Ano pa ba? The Moves pare. Yung panahon nila ano no. May game tong Aba. lalaking to. May game. Yeah, ganun. Diba? May malalim na Ang tawag natin sa pag pag nakaka-score tayo ng chick kasi may game ka, di ba? Sa bagay, oh. Pag wala kang chick, ampaw ka. yung pinanggalingan ko pare, ano yan eh. Nasa pagitan kami ng Quezon City tsaka Rizal. So ang Tagalog nila malalim, pati yung slang nila malalim. Sa Rizal, no? Paano ba sila mag-Tagalog doon? Kalimutan ko na mahinig. Mahilig sa ano. Yeah. ano. Doon ko pala. Doon tayo sa sementeryo, panuntok tayo. Ano. Yeah. Ganun pare. Yeah, oo. Tangina yan. Yeah, Ang tawag nila doon pare, may ganun pa yan pare, ano yung kuwari meron kang game ang tawag sa'yo, gagano pa yan. Kung na, tulong tikas. Ang tikas ito, yung tawag nila nun eh. Yan din ang dami eh. Ang dami eh. Hindi ko, meron din, matikas. Isa rin yun eh. Yeah. Alam mo, kung totoo siya, it's nothing new for us. Kasi tayo mga Pilipino, marami tayong slang words din. State words, di ba? Sobrang dami. Totoo. Iba-iba about generation. Alam mo, pag lumalaki tayo, di ba? So yun, sabi, antika. Sabi naman, ang pangis na itong gagon to. Ang pangis, pare. Isa pa yan, pare. Di ba? Iba, pag sinabihan kang yung ano yung malupit, okay. Pero pag sinabihan kang mabangis, yung mabangis parang ibang level ng malupit. Oo. Iba. Malupit, makrupit. Ito talagang... Meron akong kaibigan, gusto niya magpauso ng salita. Pero English pare, yung gusto niya pauso yun. Pag mabangis o astig, yung tawag niya, sobrang retarded yan.
What the fuck? Ito lang ang hangin nito. Sobrang retarded. Pa- Pangalanan mo nga to. Pangalanan mo to. Nang ma-shoutout. Danilo Di Guzman. Classmate ko nung third year. Talaga. For some reason, para wala siyang Facebook Nandun ako na siya. Nakita ko siya sa Instagram. Nag-send ako sa kanya ng request. Hindi niya in-accept. Ay, grabe ka naman, Danny. Hanggang ngayon, pare, hindi ko alam kung nakasin ako, Nakasulot pa rin ng request. Ano yung Alam mo pangalan niya ulit? Danilo Di Guzman. Danilo. Hindi, For some reason din, yung mga kilala ni Ryan, walang social media. Oo, ba't meron siyang meron siyang isa, Instagram nga lang, wala siyang Facebook. Usually, di ba, Facebook? Meron siyang Insta. Pero yun nga. Grabe ka, De Guzman. Mr. De Guzman, kung makikinig ka, kung mapapakinggan mo man to, you're not. Papatulfo ko ni Ryan. No risk. No risk. Hindi namin ito sinasabi para makancel ka. Kasi nung unang panahon, salitang retarded, katanggap-tanggap yun nung unang panahon, ngayon hindi na pwede. Ibiblip ko to pa. I-blip mo na lang. Pero ano kaya kung nag-pick up yung salita na yun sa Pilipinas, no? Oh my God. Ang ganda nun, tol. Sobrang retarded. Ang ganda nung chicks na. Baliktad lahat. What the fuck? That's not good. O yung niya, yung mindset niya, yung nagtatapon siya ng salita sa ether, pare, baka may pumikat. Yung skibidi naman, pare. Paano maibabato yun? Paano gagamitin ng kasing age natin yung skibidi? Hindi ko alam paano ginagamit. Ang pagkakaalam ko lang, ibig sabihin niya parang bad or negative, parang ganun. yung off-bus ka namin, sabi ko, skibidi, you're skibidi. Tapos nagulat siya. Huh? Bro, how old are you? Ay, kung gago ka, doon ka na, bumalik ka sa work mo. Para siya sabi, tanda-tanda mo na, gumaganyan ka pa. Pati anak ko ganyan eh. Kontra to si Adam. Pag ginagaya-gaya ko yung mga wordings nila. Sabi niya, oh my God, a 30-year-old man saying these things. Hater to kamag-anak yata to ni Joe Negativo eh. Tol, ano yan? Ano yan eh? Nung one time na nag-high si Joe Negativo kay Adam, medyo nasagap niya. Nasagap niya yung energy, pare. May lumabas na mga ring. Nahawaan. Oo, nahawaan. Parang virus, pare. Parang ganun yung nangyari, man. Ano pa Pero ano pa? Marami eh. Giat, pare. Ano yun? Nahinig kayo sa mga bata. Kiat? Wet. Bot. Giat. What? Yeah. Giat, ano yun? Tawag natin dati doon? Tawag nyo? Hindi, tawag nila ngayon. Giat? Dito sa Denmark o sa... Yung mga bata ngayon, actually, Yung yung slang tawag. nila, giat daw tawag. Giat? Yung tawag dyan, badonk-kadonk. Badonk-kadonk. Naman talaga yung tawag nun, badonk-kadonk. Kasi, ano yan pare, yung badonk-kadonk, medyo justifiable kasi pinipicture out mo yung korte. Badonk-kadonk. Ganun yun eh. Ako naman, kaya ako sa'yo yung badonk-kadonk. Kasi pag gala ka, di ba? Badonk-kadonk. Parang drum. Every time na sinasabi niyo yun eh, parang may nagda-drums eh. Oo, tol, parang. Patong. Pero, ano yan, parang madalang nilang ginagamit actually. Madalang ko naririnig dito yun. Hindi ko naririnig yun. Hindi ko pa naririnig dito na paski yung mga dani. Narinig ko a couple of times. Pero, nalaman ko din mostly yun dahil kay Penny, di ba? Doctor kami, di ba? Dad, you're so cringe pa. Sabi ko, yeah, fucking legal. Same. Yeah, fucking legal, bro. Yeah. Or yung salitang sigma, pare. It's meaning nila over Ayun, positive yung sigma. pa. What the sigma?
Yung pala Parang, sinabi ko, what? The Ah. Sigma? Over. Sabi nga nung ni Danilo, pare sobrang retarded. Yan ang inisabi na. Nice Sigma eh. Malupit yun eh. Yun ang mga Sigma. Yung mga kahit nirrisk ka na ng mga babae, hindi ka pa rin nagpapa-apekto. Ganun ba yun talaga, pre? Oo, ganun yun. Yeah, kasi alpha, beta, tapos sigma. Yung sigma yun yung legal. Hanggang sa analysts eh. Yung alpha Pero- yung parang mga leader, di ba? Mm. Hindi kaya tol may mga tao lang talaga na ano. 'Di ba yung sinasabi nila yung hierarchy ng ano ba tawag nito? Ng pagiging masculine. Parang malaking myth yan kasi pag tiningnan mo ang mga packs, wala naman talagang alpha, wala naman talagang sigma. Maski sa mga ano, either you're dominant or not eh. Yung Kasi may mga wolf lang babaeng isa alpha eh. Mga wolf. Oh, yun yung pinagbabasehan natin, yung mga hayop nung una pa. Pero ngayon, nalaman nila na ultimo babaeng wolf nagiging alpha eh. So, ibig sabihin lang nun, you just have to... Meron silang queen, saka meron silang king, di ba? Parang ganun. you just have to... Lagi sila may pair ng alpha. Yun nga, parang kailangan mo na exert yung dominance mo. Lagi, di ba? Nasa huli Pero yung sir, alpha. meron din mga small cases, meron talaga mga yung tinatawag nilang lone wolf. Mag-isa lang. Isa lang. Pero yun, Grabe yun ang nakakatakot. yun naman daw pare, ano, parang outcast ng grupo. Either hindi ka marunong mag-share or hindi ka marunong yung parang teamwork. Meron silang parang ano form of communication. Yeah, nakita ko yun. Pero yung nakita ko, Chong, kaya siya lone wolf, di anak siya. Anak siya ng wolf, pero nagbinata siya eh. So, hindi siya nakasama sa grupo nila, tol. Siya yung mismong umalis. Talaga? Siya yung mismong umalis. Ang nakakatawa pa nun sa wolf na yun, tol. Nakabuo siya ng sarili niyang pack, man. Yung pack niya, tinalo yung pack kung saan siya galing. Grabe, what a story. Ano raw yung paliwanag ng ano? Ano rin animal psychology nun? Parang yun lang talaga yung build niya? Kaya na nagkaroon ng story dahil sa kanya kasi sinundan siya eh. Siya yung sinundan ng wolf eh. Sinundan siya ng mga crew. Sinundan siya yan yung siya ng mga crew. Iniwan yung crew. Pero may sumasabay-bay pa rin pero hindi katulad nung kanya. Siya sinabaybayan siya. Tapos nakahanap siya, ang partner niya nakahanap ng babaeng wolf na sinibak ng ibang Pack. Kasi gusto niya makipag-sex dun sa alpha tapos natalo siya ng queen pa rin. Ano movie ba to? Or Hindi tol. Documentary. Discovery? Yeah, parang ganun. Alam ko sa Yellowstone to eh. Yellowstone? Yeah, yung mga wolf ng Yellowstone. In-introduce nila ulit yung wolf doon. They're thriving right now. Oh my God. Kasi ang lalaki ng wolf tol, siguro tanga na parang lalsuikol yung laki man. Pero siguro in ano, no? Wala naman siguro tayo dito nun. Diyos ko po, for hell mo. But kung ganun kalaki yung wolf, no? Pucha, hindi mo kailangan ng pack para kung ganun kakalaki, man. Pero Chong, ganun sila social na animal sila eh. At sabagay, totoo. Lahat naman ng mammals, actually, parte yan ng traits natin. Yeah, pero may mga animals na hindi ganun eh, parang katulad ng tiger. Isolation ay tiger eh. Mag-isa lang yun eh. Ang pare yung talagang literal na lone pack by himself. Yeah. Pero mabangis daw ang tiger, meron daw myth sa India, may tiger daw doon tol na sobrang lakas. Pag nag-roar siya, it petrifies you. So hindi ka nakakagalaw tol, natatakot ka. What the hell, man? Yeah, merong myth sa India kung totoo, yung parang demon tiger, Bengal tiger tol. Na ang dami man-eater yun kasi isa sa lakas nga daw something about the roar ng tiger na yun tol. It petrifies yung mga tao. Siguro Well, it wouldn't surprise me kasi meron isang video. Itong lalaki to, he's around more than 200 pounds. Mas may mga nasa pushing 280. Saka parang nakikipaglaro siya ng hilahan na gamit ang tali sa isang tiger. Mas maskulado talaga siya. Ano to, napanood ko somewhere in Reddit. Ano niya? Yung winning side pare, yung tiger.
Yung syempre. Tug of War, pare, Tug of War lang, Partida lang yun, Para sa Mag-isa tingin lang? niya, galaro lang yun. Hmm. Hindi mo seryosohin nun. Tanga na, pare, kung pag sinakmal ka, kahit siguro mala Arnold ka, kahit sabi mo maladarak ang dating. Gula-gulanit ang muscle mo doon, pare. Pag Ito po yung definition. Ano, kasi tal? hubong ka ng tiger to, I don't care kung sino ka, magiging Brokeback Mountain, ganun tatakbo. Bye! Ano kaya kung may possibility may capability ang tiger na mag-communicate to human, tapos ano siya, masyadong asshole na ay ikaw ba yung Sigma? Arr! Kinain. tapos sa interview ini-interview siya. Palagay ko ang masasabi ko lang sa mga human race, kailangan niyo mag-imbento ng bagong salita na mas Sigma. So, kung meron kayong definition nun, get back at me. Yan na siya ka. Tapos, tinututik niya para yung kinain niyang tayo. Tinututik niya habang nagpapa-interview. Gamit yung buton daliri, no? Pre, grabe. Ang swerte natin sa Denmark. Shout out lang sa mga shout out kay sa mga Viking At wag ka ring maging kampante kasi balita ako ang Denmark nag-introduce sila ng wolf pack like around 10 years ago. Nung unang panahon they were like parang 7 or around 7-10. Ngayon more than maraming nagkaroon ng sighting pare sa Yuland, sa Meet Yuland. Dito po talaga chinus Dito pa. Yun kasi yung one time may isang farmer tapos yung ang nakita niya yung wolf ang observation niya parang yung mga wolf parang tinetest nila yung yung boundary ng territory nila. Saan galing? Sa Mitiulan to pare. Pero saan yung sila? wolves, yung wolves, saan sila? I think yung wolves galing Germany. Germany? It crossed Kasi the border. Nag-cross ng border, tapos nabasa ko yun yung sinasabi ni Ryan. Oh? Nag-cross ng border, tapos nag-try sila mag-introduce ng bago. They used to have wolves here in Denmark. Oh my, no way, please. Tsaka dumadami raw kasi ang population ng deer. It's kinda help para maging balance. Balance siya. Wag And na. dumadami rin ang population ng wolves. So it kinda helps them. Oh. Ito sa Amerika, bigla na lang may grizzling kumakatok sa mo, sa window mo. Yan sa mga black bears. Oo. No way. Well, meron nga ako napanood, Pilipino sila, sa Canada to nangyari, kumakain sila, Tapos yung Pinoy siguro napaka-normal na nakakita ng bear. Lumapit yung bear, pare, yung talagang dumaan sa likod niya. Nagulat yung mga kasama niya. Sabi na ng Pinoy, "Hey bear! Hey bear!" Totoo to. Pare, sabi ko nga download mo yung Reddit, pare, marami kang mapapanood na sobrang hindi ka maniniwalang shit na nag-i-exist. Ako nakita ko naman sa Reels, yung batang babae, nakita niya na parang terrace nila yung bear. Lapitan niya, di ba, may accent pa ang bata, yung southern accent. "Can I pet that dog?" Sabi niya, "Can I pet that dog?" Sabi niya, "That's not a dog." Sabi niya, "Can I pet that dog?" Sa mga cougar, yung mga alam mo yun? Fox. Si John Negativo lumabas siguro sa video na sabi niya, "Op, wag mo nga awatin. We're gonna learn a very big lesson here." Pucha. Nakakatakot siya, man. Swerte natin. Dito natin malalaman kung ang survival ng batang to dapat nga lang talaga natin i-justify. Like and subscribe, guys. Bakit ko romantic? Papunta na dun Imaginary situation lang naman. Oh yeah. It's not for real. Allegedly in your mind. Allegedly. It's not for real, man. It's a joke. It is a joke. Pero, swerte nga tayo dito. Wala tayong mga ganun shit. Pero to, alam mo siya, namimbis ko pinapanood natin. Kilala niyo siya, si Steve Irwin. Ay po, Oh my God, yeah.
Mm. Si Crocodile Hunter, no? Pambihira naman kasi. Delikado na nga eh. Yun nga, di ba? Saka nakita ng tao, di ba, okay, we saw an alligator. We're gonna poke it. Mm. Pero grabe, no? Kung siguro kung buhay... Wait for it! Oh my God! Pero siguro kung tatanungin mo siya, ngayon, kung buhay siya, no? Tanungin mo, paano mo gustong mamatay? Siguro yun ang sasabihin niya, mamatay siya sa animal. No? Kasi napaka-connected niya eh. Yeah. Sa kanila. Kung may papatay man siguro sa kanya, gusto niya siguro parang gano'n. Parang si Paul Walker. Diba? Parang sinasabi poetic yung pagkamatay niya kasi yun yung parang ano niya, parang kung mamamatay siyang sinin yung parang wish niya mga. Di ba sabi rin ni Paul Walker gano'n? Dahil nagdadrive siya. Pag namatay ako sa gamit ng speed, parang gano'n. Sa Gamit tingin ko ng kotse. Sa tingin ko nung namatay si Steve Irwin, nag-usap-usap yung mga buhayan. Tingnan mo, sabi ko sa'yo, kayabang-yabang nun, pagi lang pala makakadali. si Toothpick lang pala yung makakadali, pare. Sabi nga. Si Toothpick? Pucha gina. Gulat na gulat sila magtotropang Crocs eh. Ano ba yung hindi ko alam kung meme yun o joke na sumikat na mamili ka. Ito o buntot pagi. Alam niyo ba yun? Hindi alam ko, hindi ko matanda kung meme yan. Yata, mamili ka. Ito o buntot pagi. Hindi ko matanda kung joke yun o kung meme yun. Lalag natin ka daw dun, pre. Tangan na to. Nakita mo yung tsura nun? Parang espada sa Monster Hunter. Hindi kasi pare puto yun eh. Tapos may capability siyang kaya niyang gamitin niya as parang a whip. Meron ako nakita yung lalaki, nakabaliktad yung manta ray. Tapos siguro dahil akala niya harmless. Ang ginawa niya, tinapakan niya yung pakpak. Na parang na beach sa isang somewhere in North America. Na beach yung manta ray, tapos hindi siya makabalik sa shore. Ang ginawa nila, tinapakan niya pakpak, tapos biglang ginanon yung tinusok yung paa niya ng buntot. Talagang tusok pare. Tingnan niya naman, pre. Yung nandoon ka sa judgment ng horrible or hilarious. Tignan niyo yung itsura, pre. Yan. Oh my God. Paslang ka talaga dyan. Ang ginagawa nila dyan, pare. Yung tusok, may tusok pa. Baliktad pa, no? So, hindi mo basta pwedeng hatakin, men. Oo, it reminds me of something that I reminded of. Ang tawag dyan, pare, overkill. Yung tusok ko Yeah, it reminds me of something that I'm reminded of, mga guys. Yung tropa kong nagpatuli kami, yung kamatis niya may kamatis din. Ang ina mo, Robert, ang ginawa mo yun sa titi mo. Ewan ko. Tang ina. Robert. Robert, bata pa lang tayo nun. Kalimutan mo na yan. Subscribe ka na lang. Pero yan tal, may Facebook yan, ha? Ewan ko. Wala na akong Facebook eh. Grabe. Ito naman pare, yung ano kang tawag dun? Hackle to met. Grabe. Kakaiba. Sabi ko, tangin pre. Tangin lang ako nakakita ng ganyan ha. Nangyari sa edits mo. Tangin yung edit siya, maga. Kasi maga niya, may maga rin. Oo, may maga. Grabe, puta. Yun siguro para yung ina-advise nila na wag ka daw mag-jackal pang iwasan mong titi kasi edit mo ha. Yung pala siguro, malamang yung after effect nun pa. Malamang, tanginang yan. Speaking of tuli pare, no? Sidestep.
Okay. Wala rin sana. Matay tayo sa smart step. Okay lang yan. Hindi, Nag-Eurostep na tayo para 2 times. Orasan mo pare, 2 times one, James Harden. orasan mo pare, 1 minute. Meron akong tropa, tapos sabay kami nagpatuli. Ang tuli namin pare, pukpok. So hindi siya tinahi. Coach. Tapos, yung gagawin nun, yung yung di ba sa pagtuli ka, ibubukan ng ganun, tapos bebentahan. Yeah. Paliwanag mo nga pre, kasi medyo nalilito din ako dyan kung paano nila ginagawa yan Yung sa amin naman, may Sample cloth, mo yung sleeves mo. may butas yung cloth, ipapasok lang ng ganun, tapos yung pinakabuong balot, i-cover ng ganun. Yung nangyari sa kanya pare, nung pag-cover ng ganun, kasi sugat na hiniwa lang yun dahil hindi naman siya pinuli talaga hindi naman siya tinahi. Saan ba hinihiwa? Sa pinaka dulo ng ulo. Oo. Doon hihiwain. Hilain yung Yung balat. Parang ganyan. Yan. Ganyan lang pare. Tapos ibubuka lang yun pare. Ibubuka lang. Okay. Babalok to na gano'n sa tayo inukontom yan. Di ba yung pagka normal na tuli, paghiwa, pagbuka, tinatahi para permanenteng nakabuka, di ba? Yung pagka tinuli ka ng pukpok, papractice mo para yung balat na maging natural siyang nakabuka. Yun. Kumbaga, pinagtalawan namin yan ni Abby. Tsaka ni Din. Ni Kuya Din. Parang yung parang yung dinosaur sa Jurassic Park. tol, parang ganun, tol. Di ba yan? Hindi ko matandaan kasi sabi niya, napag-isip-isip din sabi niya, ano yun, tatahiin, di ba, parang manana, di ba? Na-feel na sabay, ano yung tatahiin yung fresh na sugat dun sa normal na balat? Ganun naman yun Ganun ba? Ganun ba ginawa yun? Ganun yun So bakit there's no other way, right? Hindi kasi ang modern science, ang justification nila, may possibility na pag nagdikit yung sugat, mag-heal yun ulit Patay na yung mga nerves dun sa pinaghiwaan, pero pag mag-heal yun, supot ka ulit. Bad trip yun, tang-inang yun. And eto ngayon pare. Revanse, tang-ina, bansi doon, di ako papayag. Eto ngayon pare eto ngayon yung kumbaga, yung turn around ng storya ko. Maglalangkas kami. Ako pare, nung tinuli ako, nagantay lang ako ng 1 whole day, tapos naglangkas na ako. Siya pare, nagantay siya ng 4 days. As in 4 days pare. Boy bandage ang tawag dun. Ang nangyari pare sa etich niya, nagdikit yung sugat, pagaling. So yung flesh, nakadikit sila ng ganun pare, parang balik supot siya ulit. Oh my God. May kami naglalang. Umiiyak. Kami ano to? Papatulog nito ako. Tangin na tol, dito ako bumilib sa tao. Hindi ko to papangalanan kasi ka Facebook ko to Pero kilala niya sarili niya. Rules yan Pangalanan mo na. Hindi na. Ka-Facebook ko to pare. Hindi ko siya mapangalanan. So, Alam mo. Pag Dito ako napulot bumilib mo to, sa kanya, alam mo pare. ikaw. pare, pinaghalong pawis at saka luha, sabi niya. Tangin na tol, pupwersahin ko to. Hindi ko makabalik. Take me. Sabi niya gano'n. Pare, in one sweep, ito yung edit niya. Ginawa ka niya ng gano'n, pare. Tapos, pinilas siyang gano'n. Di ba sugat yun, pare? Tangin na, pare, dumugop. Sobrang taranta ko, pre. Yung t-shirt ko, hinubad ko. Tapos sabi ko sa kanya, hawakan mo, ibabalot ko, ilabas mo yung ulo. In hindsight, para pag tinitingnan ko, may pagka-homo yun nangyari. It was just for, alam mo yung good intentions na tulungan siya kasi nagbi-bleed na siya. Nagbi-bleed talaga siya, mare. Non-stop? Hindi naman nasa, pero ang daming dugo. Dugo. Kasi ang daming dugo, pare. Kasi napukulit-ulit yung balot Tumabog yung So, hindi namin, tomato puree.
Tapos, Don't explode today. tol, no choice pare. Sinuot ko ulit yung short ko, kumakbo ko sa bahay namin, inawag ko yung uncle niya. Yung uncle niya pare, yung uncle niya yung nag-dress. Sumaga nilagyan na ng bandage, lahat-lahat. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin, ang daming dugo eh. Kasi ang daming dugo pare. Eh, hindi ko Tinanong mo naman, yung uncle kung balik supot din siya. hindi, natawa siya. Pero pare, bumilib ako sa ano niya, yung, ano ba talaga pare, yung sa isip niya, tangan ano, babalik ulit ako, kasi tangan na to, hindi ako papayag, kami yung ganun. Yung, No kita ko talaga yung luha niya, pare, yung, No way. Ang Ako, tol, lupit. Ako naman, ito personal experience ko na pinatuli ako. Hmm. Tol, yung araw na pinatuli ako, tol, nagsisega ako. Alam mo, di ba uso ng 90s yung renta ka, 20 pesos ang oras, alam mo yung ganun. Yung sega ko, ako pa lang 15 minutes in. Nakita ko yung tito ko nakatayo sa akin, sabi ko, oy, tuloy ko yan, papatuloy ka. So, no choice ako, sama ako sa tito ko, di ba? Sama ako sa tito ko. Ako yung una sa linya, tol. In-injection na ako ng anesthesia. Tangin sigaw pa na ako sigaw kahit wala na ako nararamdaman. Sakit. Ganun, di ba? Tangin na tol, sabi sa akin ng doktor, sabi ng ba na to, maraming arte, di ba? Tapos natuli na ako. Tapos kung matuli, chong, sabi ng doktor, putang ina, dapat sinuli natin itong balan to. Yung ibang customer, nag-uwi kasi sigaw ng sigaw. So, okay na, pauwi na ako ng bahay. Yung unang beses kong umihi, tol, syempre may bandage ka pa lahat-lahat, di ba? Yeah. Buko ng toilet, ko na ihina ako, parang nagmadali ako maglakad, di ba? So, Parang, ihi ako. Tapos ko umiyak ako, man. Sabi ko, mama, yung titi ko parang water sprinkler. Siyempre, nakatawin bandage or daming butas, di ba? So, pag labas nag-iikot, parang host, di ba? ang weird din ng feeling pag unang ihi mo pag tuli eh. Yeah, parang weird. takot ko umihi eh. Oo, ang weird ng feeling mo dun. Na-weird doon ako para sa yung morning erection. Ako na-weird doon. Dahil sobrang sakit eh. Yeah. Hindi ko na matandaan. Yung pag hindi pare, medyo okay pa ako. Pero sa akin yung morning erection yung nagiging problema ko nun. Pero ang weird din nung nangamatis na eh, do? Parang ang bigat ng edits mo, di ba? Parang putang ina. Oo, yung minsan pa karamdam mo, damay pati itlog. No shit. Pero, Ngayon pa kayo sa kanto, magkatropa nyo eh. Makikita ng iba, ganito yung usapan nyo eh. Nagpapakitaan kayo ngayon. Oo, pre, oh. Di ba? Kung isang kumpul kayo, pre, oh. ano ba yung ikaw Jake, ano ba yung nag-drive sa'yo para magpatuli ka na? May pinag-uusapan na namin yun eh. Tapos may nabalitaan namin may libreng tuli dito sa lugar na to. Ilan taon ka nito? 11. Tas, So, okay, ilan taon ka ng patuli? 9. 9. Puta, mas bata. Magkailangan tayo, Jake, nang nagpatuli ako. 11. 9 sa amin, bago ako mag-grade 4 actually. Ako grade 5 ako, tuli na ako. Kasi tandaan ko nung may parang enrollment sa school na kasama ako. Hawak ko pa yung shorts kasi bagong tuli ako. Ayokong tumama yung shorts na, di ba? Tsaka ako yata, bakasyon yata kami nagpatuli. Hindi ko na-experience na nakaganon ako sa school. Pero matalino era mas ko tol. Kasi nung summer vacation, tinuli ako like Friday. Tapos, next, hindi yung darating na Saturday, may next Saturday na darating. Yung a week after. Meron ng plano na magpupunta kami ng Batangas, Matabungkay. Kasi nagsasalo-salo yung mga pamilya na yung mga seaman na magkakatrabaho na sa MEAS. Parang ako, yung papa ng asawa ko, di ba? Sila, Christine, mag-beach kami, di ba? So sa akin, tol, yung siyempre, nililinis namin ng dahon ng bayabas sa tubig, mainit na tubig. Ang palaya, tsaka ba? So tol, pagdating ng Saturday, next Saturday, tol, talagang, hindi na ako namamaga. Tapos, nung naligo ako sa dagat, nag-dissolve na rin yung tahi. Oh? Ang bilis. Yeah, so one week lang ako nag-suffer after ng tuli, tapos na man. Ang lupit ng healing ganyan power din. mo. Ganyan din. Isang linggo lang din ako. Tapos na nakakapag-brief na ako. Nakalimutan ko na eh, yung sakit.
naalala ko pa niyan pre, no? Nung tinuli ako. Ito yung pinaka, ayoko naman sana, inisip ko ng mga 12. Kasi parang feeling ko yun yung edad na normal na nagpapatuli. Alam mo yung naglalaro kayo ng Holland, tapos biglang magkakasaran. Tanga na tuli ko na supot sa tropa, anong gagawin mo? yung nanay ko nun, kasi mahilig pa ako nun yung maglalaro ng basketball, tapos pustahan 20-20. Sabi ko, magpapatuli ako. Hindi ko papatuli, sabi yung ganun. Hindi ko tingin akong 20 pesos, ayun ganun. Bakit? Pambayad dun sa magtutuli. Hindi ka na magpapatuli, sabi sa akin. Pero binigyan niya akong pera. Ito yung kondisyones pa rin nung nagtuli sa akin. Sabi sa akin, bilan mo ako ng isang boting tanduay at saka 6 na stick Yossi. ng Winston. Ang tanduay nun pare parang 13 pesos lang nun. Oo, no, isang Tapos, isang Yung lapad. Oo, yung lapad. pare. Tapos yung Winston nun magkano wala 50 pa parang centimas. mga ganun siguro yan. So, nung pumunta ako parang lasing pa yung nagtuli sa akin. Buti hindi tanggal ulo mo, no? Yung kasi meron siyang parang assistant, yung tagahawak ng kahoy. Yung kahoy, bubukay mo na yung edits mo pare, papasok yung kahoy doon. Para yung yung pagkapatong ng Bilog lang. Hindi, lapad. Lapad? Oo. Lapad siya, pa-flat siyang ganun. Okay. Tapos, Hindi pa ganun pa ganito. Hindi, papaganyan pare, nakapatong sa ulo mo, tapos sasara ng ganun. Para pagpatong nung kutsilyo, hindi tutuloy-tuloy sa ulo. Sabay lalagyan ng kutsilyo, papatungan ng kutsilyo, tapos sabay pupukpukin. Kasi bubukan na pare, yun na yan. Pucha. Malas mo pag hindi ka upos pare. Yun yung pinakamalas mo pag hindi ka upos. Yung Tas lampas buko. Oo. Yun yung pinaka worst. Meron akong nakita niyan pare, ang ginawa nung nagtuli sa kanya. Binigyan siya ng stick, kinagat niya. Tapos inupos siya. Puta, yung mukha niya pare naman. Ganun talaga siya eh. Tapos makita mo pare yung edit niya. Iba yung kulay nung pinagkapitan ng balat. Parang nalapnos yung itsura ng ulo sa edit niya. Pucha. Ako yung mga sundalo sa amin eh. Nagtuli, mga medic. Ano kaya tol kunyari? Sino yung pinaka-crush mong babae? Naku, patay ka nun. Yung edits mo lagi lang nakatigas. Pag bata ka, siyempre mahihiya ka tol dahil bata ka eh. Sipot ka ba? At ano yung wala kang confidence yun. Sabihin mo doon ako unang nagka-shota eh. Nung year na yun, na tinuli ako. Tapos mo magpatuli. Doon, hindi naman basta yung year na yun. Mga 2 minutes after pare. May bandage pa eh, no? Nakikita mo to? 2 minutes after. Umiiyak. 2 minutes Hey Jake, tuli ka na daw. Yeah. Saan mo nabalitaan? Hindi. Actually, balita sa buong barangay. Hindi nga alam ng airmats ko eh. Na nagpatuli ka? Umuwi lang kami. Tapos ganun na ako maglakad. Anong nangyari sa'yo? Patuli kami. Okay, pinsan. Yung tatay ko rin ganun, hindi niya rin alam. Umuwi na lang ako, tuli na ako. Tapos si pinsan ko, lahat kami, natuli. Siya na, turn niya na, no? May sumingit sa kanya. Ang natatandaan ko talaga, tandang-tanda ko, dito siya, ang laki pare. Laki na, hindi pa tuli. Nilagpasan, hinakbangan siya, alam mo yun? Hindi siya, yung pinsan ko ngayon, next session na lang siya ulit next week, parang gano'n. Bakit daw? Tuloy siya, supot parang. Bakit daw? Wala sigurong enough na anesthesia or something. Kaya siningit yung matanda. Siningit na yung matanda. So, ganun. Ganun na nangyari. Pucha. Yun din yung pinaka pinaka nakakapagtaka sa natin, sa kultura natin. Na lahat ng tao ginagawa nila. So,
ini-imply na kailangan din tayong sumunod sa tradisyon na yun. Naging usapan namin yan ng anak kong lalaki sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, pwede nga naman yung kapatuloy. Yung nga lang, asarin ka. Wala namang ano yun, wala namang positive ano yun. Na advancement sa buhay mo. Magpatuloy ka o hindi. Nakatira kami sa bansa na kung saan lahat karamihan ng tao supot eh. Yeah, sabi nga ng katrabaho ni Abby di ko no? Din kila ba? Sabi ko, may extra ano daw extra equipment. Sensation. Pero ako sinabihan kasi ako ng mga uncle ko para daw malinis, di ba? Isa rin yun. Feeling ko para... Yan, totoo. Yan ang totoo. Ano feeling ko para ano yun? Alam mo yun, ano yun, Tad? Sa tingin ko, pag supot ka, ang baho ng edits mo, ang daming kupal. Pre, yung mga, di ba, yung mga suso, ano yung mga suso, assistant, mga suso? Yeah, tulad ng diba? misis ko. Kaya sila, may mga kwento rin ako, yung mga kilala kong Pinay, nag-i-scrub sila ng, kasi hindi yata makaihi or something. Kailangan nila linisin Pero yung... meron daw minsan sakit tol, yung mga minsan matatanda, na minsan yung na-epektohin din yung amoy ng ihi nila kasi dahil din sa gamot. Parang ganun. Yeah. Yung amoy mapanghi talaga tol. Sobrang amoy yung mapanghi. Tapos gamot, pang toxic na amoy. Parang ammoniac na asparagus. Ayun. Lasang buko. Sarap yun. Lasang saltek, man. Pero parang feeling ko ganito ano. Parang mukha nga malinis ka tingnan pag tuli ka. Pero in hindsight, pag tiningnan mo, pag hindi mo pa rin kinuskus yung edits mo, mabaho nga pa rin sa meaning. Kasi supot ka, kituli ka, kailangan mo linisin yung amin. Hindi kasi tayo, madali lang sa kanila, kailangan mo pang i-open Di ba? Isang bagay na ibuburat lang nila something, di ba? Yung bagay na kung bakit naisip Ibuburat yan. ang pangit pakinggan. Ibuburat. Pero yun naman, ayaw, disgusting na Tagalog na iniiwasan ko sabihin. Gawin natin formal pare. Kantutan. Bubuklatin natin. Sabihin niyo yung kantutan, parang it's so fucking nasty sabihin. Hindi yan, diba? mas nasty yung sinibak. Ayun, sinibak. Isa pa yun. O kaya tinurbo. Tinurbo. Minak machine. Tinurbo ni Cesar si Hani Tinurbo ang puta. Pero yun nga parang it doesn't take much pare para maglinis ng sarili mong ari. Dahil nakakasalita. Pero parang feeling ko nga ano. Ba? Alam mo ba ito na isip? Kasi parang yung katulad na sinabi mo yung extra sensation. Kumari yung mga dani kong katrabaho pag tinatanong nila sa akin yung circumcision. Tapos kunwari kung ano yung pinagkaiba ng sexual sensation. Parang kumbaga yung sharing lang ng kung ano yung alam ko. Parang malayo sa kung ano yung kinikwento nila. Hindi naman kasi pag pumapasok naman siguro sa kuweba yun, na-stretch na rin Hindi naman yun. Siguro dala nun. Pumapasok sabay may foreskin pa rin. Oo. Hindi ba lang kung ganito kalaki yung butas pa. Diba? Naisip ko lang kasi kumare yung iba kasing tuli more on parang tinatanggal yung foreskin talaga. Alam mo yun? Oo, iba naman tuli. Yung talagang ano lang. Yung parang ina-amputate yung edits mo. Yung mutilate ka nga. baby ka yata nun Mga ganun Pero syempre, parang parang pag inisip mo yung pare, lahat puro tayo yung katawan natin puro nerve ending Pagka kuwari, biniyak mo yung isa sa balat mo, kumbaga sinira mo yung parang isang nerve ending mo Siguro sa kanila pare, yung sensation dahil yung bukod sa friction, yung mga nerve endings nila hindi pa broken, yung talagang permanently damaged. Maaari. Yun yung advantage nila. Tol, pag inasar ka sa Pilipinas na supot ka, you have to make sure na milyonaryo ka. Bago humirit yung babae na, supot, puta, maglagay ka ng 10,000 pesos sa noo mo. Boom! Sabi niya, siguro magbabago yung tema ng babae, no? Actually, yung mga supot, bilib nga ako mga
Mga gentleman. How sad, you know? How sad. Dati, also, ganyan pa rin ba yung dati na parang pag mga babae, talagang pag may big time yung lalaki? I Talagang, think so, man. no? Kasi karamihan ng mga babaeng mahilig sila sa taong more than 6 figures ang kinikita every year. Mm. Hindi lahat pero aminin natin parang nakatira tayo sa materialistic na mundo eh. So anong kumbaga Supot man o anong hindi, equivalent? Yeah. basta may millions ka, papasukin kita. Ang tol. Sino ba tong Ano, feedback yata yung mic mo kay yata eh. Yung ano? Yung yan, nawala na. mm. Bigdut lang yata Big- yun. Yan lang pumasok na naman. Hindi pero yun nga hindi kaya dahil ang pinanggalingan din kasi ng ng pagtutuli, it's more about parang religious belief. Kasi Siguro. mga Jewish at Muslim yan. Yeah. Alam ko rin. Diba yung sinaunang panahon, sabi nila, gumawa daw ang Diyos ng tipan sa tao, which is yun yung circumcision. Yung mga tipan-tipan na yan, maaari, hindi maganda. Panty? Yun ang tawag, hindi ko alam kung anong equivalent ng tipan. Yun yung Tagalog ng pare. Parang pack. Parang ano? Pack with God. Parang pack with God, pare. Pack with God? Parang ganon. Anong pack? As in, Parang kasunduan. oh. Parang, Outside. yeah, outside. Yeah, parang promise. Parang ganon, tol. Sinumpaan. So hindi ko alam kung ano yung kumbaga parang naging pack ng Muslim kasi si Muslim mga tulirin. Kaya lang tol, babalik ako. Sandali lang. Interview Ano lang kayo. natin si Muhammad mamaya sa next podcast natin. Kailangan nating Isipin mo siya ng unang lalaki nagsabi yung kailangan natin bawasan yung balat ng edits natin. siguro yung mga siguro yung may sakit na lumahaba yung lambi. Tangina yan. Sabi niya, tanginang yan, pag nagsisipir ako, lagi naiipit. Tanginang yan. Tanginang yan, wag na. Tanggalin natin to. Ayun, doon na. Ayun yung theory ko. Anong theory mo, pare? Wala pang zipper nun tol eh. Sa bagay. Baka naiipit ako sa ng saber tooth. Sa balat ng isipin mo yun ang pet mo, pare, no? Caveman ka, saber tooth. Ay, malupit. Saber tooth tiger, pare. Inang. Sino yan? Si Choco. Bakit? Ano yung pet mo? Saber-tooth tiger, no? Tangin. Ayun ang gusto kong pet. Alin tol? Saber-tooth tiger. Yeah. Parang ang layo ng tinakbo ng namin, ha? Ng topic natin. Kasi bakit namin, isipin mo yun, sino kaya unang tao na, nag-isip bawasan natin yung balat ng edits natin. Hindi pa. O nga, parang, hindi, yung kumbaga, ewan ko sa ewan ko kung ano talaga yung parang, yung logical, parang feeling ko kasi may something sa ari mo na parang, parang, either it's sacred or either it's a bad thing. Kasi doon nanggagaling yung buhay eh. Sa bagay, diba? no? Kumbaga, siguro kaya nila sinabi na okay, ito yung pack mo sa Diyos kasi ito yung bagay na pwede kang magbigay buhay. At the same manner, kumbaga pag ginawa natin to, yung buhay na binigay mo parang parang hawak na ng Diyos, para sigurong ganun. Okay. Baka. Diba? Binasa Diba? mo ba yung dyaryo ko? Binasa mo ba yun sa dyaryo? Umalis ka. Hindi parang Enlighten ka lang. hindi kasi yung parang nakatira tayo sa bansa ng mga suputmen eh. So, minsan mapapaisip ka, kumbaga sa kanila, hindi sila affected sa ganun eh. Kumbaga tayo lang yun. Meron nga doktor pare. Etong doktor na ito, sinabi. Kailangan nyo magpatuloy para tumangkad kayo.
Ano, PhD ka? Paano kung unano ka? Huli mo kailangan mo para maging 7-footer ka. Ang dami nun, puta. Kung ako yung una, sabihin ko, tangina, ganito nakakalito, babawasan mo pa, putangin na mo ka. Hindi siya. Yung nurse ko ring tita dati, nung bata pa ako, naalala ko. Di ba, nauso yung mga, ang matawag dito, yung mga parang medicine, mga vitamins, na pwede, ininom mo para tatangkad ka raw. Sabi niya, hindi raw talaga totoo. It's in the genes. Kasi Ano yan, wala, pare? hindi na ako uminom ng mga ganun. Nung una rin pa noon, akala ko pag kumain ka ng Star Margarine, lalaki katawan mo. Hindi pala totoo yun. Genetics pala yun. Ganun. Huwag ka lang inom ng Artro. Yung Artro, iba yun eh. Ano ba yun? Artro? Artro, ibuprofen yata yun or something. Ay! Ano ba tawag doon? Parang lalakad ka pain... pa atras, pre. Lalakad ka pa atras. Ano bang ibuprofen? Di ba ano yung para siyang... Hindi naman siyang painkiller pero parang ganun yung effect niya. Yeah, Alam ko yan pag masakit niya. Parang Ipren, anti-inflammatory. Yeah. Or paracetamol. Di ko alam kung isa. Pero yung Kaya mo Artro. pagsabayin yung dalawang yun eh, para may combo. Ayun. Ako, simula na, balian ako ng elbow tol. Meron ako, lagi na ano yun sa akin. Laging Sumasakit? fast na preparata ko yan. Tatawag lang ako sa doktor. Yung ibuprofen ko, hindi yung 200 mg tol, Fiahunal. Oh my God. Ayun, ang tapang nun. Anong side effect ng para? Hindi ka naman pagod, hindi ka Pag may hindi ka sanay, inaantok, Chong, hindi ka na... tapos uminom ka ng isang Fiahunal, tapos dalawang Panadil. So 1,000 mg na Panadil, tapos Fiahunal milligrams ng ibuprofen. Sarap tulog mo. Talaga? Tulog Kaya tulog lang kami. Oo. Pero may times Pero lang... pero ibuprofen Pero tol, sumasakit kaya tinitake mo. Hindi, Chong. Minsan pagod lang sa trabaho. Yung muscle ko yung masakit. Oo, sabay naman mo na. Yeah. Kasi bigyan na ako ng morphine, di ba? Hindi nakakatulong si Rastafari. Nakakatulong naman, Chong. Pero bihirang-bihira ko lang uminom ng ibuprofen. Minsan ininom ko lang yung ibuprofen pag may sakit ako. Siyempre si Oregano, mas malakas yung tama nun. Oo. Yan talaga na ma-enlighten ka doon. Kaso na pag nasobrahan ka Bambaklot naman, daw eh. Bambaklot! pag nasobrahan ka naman, nanonood ka ng TV, pero hindi ka naman nanonood ng TV. Tinitin naman yung tagiliran ng TV. Nakikita mo si Bob Marley. Everything's gonna be airy. Airy. 5 minutes na ako nakatayo dito, nakabukas yung ref, hindi ko alam kung anong kakainin ko. Pero yung ano ba, yung meron bang isang instances na nung sobrang high nyo bigla kayong naging parang ano parang mentally conscious sa maraming bagay, yung parang kine-question nyo yung mga social norm. Yung sobrang high nyo lang Yeah, I think so. Meron naman ako, may mga times doon naman. Pero most of the time, Kala mo ano genius ka. Pero ako most of the time, ano lang, chill. Also, doon Editing sabog na sabog ako para doon ako bilib sa inyo kasi functioning pa rin ako. Ako pagka talagang tumama na sa akin, para yung utak ko parang Ayan to si Kuyang Ryan nakaganyan sa train, no? no reaction. Nakatingin sa window, pre. Nakatingin lang siya. Katulad nito pag may mga times na kunyari sobrang sa outer space ako, iniisip ko ganito, may isang bagay. Pag may dalawang mind reader, di ba? And they read each other's mind. Whose mind are they reading? Oo nga, kumbaga parang, isip mo ba itong iniisip ko? Teka, isip ko na. Isip mo na? Infinite. Or, minsan iniisip ko rin pag yung t-shirt mo nakatack-in sa shorts mo, sa pantalon mo, di ba? Pero pag nakatack out naman siya, yung pantalon mo ba yung nakatack-in sa t-shirt mo? O sa bagay, no? Malalim yun, tol. Sobrang lalim nun, Oo nga, Napaisip ako dun, Tol. Nakatack-in ka.
Hindi. Yeah. Tangina Pero mo, pag tinakot katakin mo, ka. so yung box mo na yung nakatakin sa t-shirt mo, di ba? Sabagay. Kaya tawag takim. Oo nga, no? Magandang ano yan, ah. Pero Maganda alam mo pinakamalapit ko na isip ng one time dyan? Ano? Tungkol sa religion to. Tinanong ko isa kong kaibigan. Like and Time son. subscribe ba yan? Like and subscribe? Hindi. Sabi ko sa kanya, bro, di ba yung religion, meron demonyo, meron Diyos. May good side, may bad side. Paano kung ano yan, Chong? Parang each side of a coin lang. Yung Diyos, yun din yung demonyo. Oh my God. Diba? That's scary. Parang two-face lang ng coin. The good side and the bad side, but it's one person. Sabi niya, Chong, tangin na magkakagulo sa simbahan yun pag ganyan sabihin mo. Sabi ko, sa tingin ko nga, hindi ko nga sinasabi sa nanay ko to. Hindi ba? Yari ako sa nanay ko. Hindi ko naisip yun, pre. Isipin mo, kasi bakit diba si Diyos din ang gumawa ng wrath nung kay Noah? Totoo yan. Yeah. Yung siya rin yung nakipag-deal kay Satan para doon kay Job. Ano yun? That is so weird. Pero syempre, sa mga taong matataas ang faith, that's blasphemy if they hear it like that. Nagkwentuhan lang naman eh. It kwentuhan lang just a naman, story. Like and subscribe, Yeah. guys. Like and subscribe. Alam mo, napag-usapan namin yan ni Jake na minsan, yung classification natin ng God, pag nilagyan mo ng human factor gaya ng wrath, revenge, jealousy. Kasi yung pag sinabi mo na ang Diyos hindi siya pumapayag na sumamba ka sa ibang Diyos. More parang parang hindi ka loyal sa akin, nagsiselos ako, parang ganoon. Parang binigyan mo ng human factor. Naalala mo yung Jake, pinag-usapan natin, parang hindi mo na siya i-consider na Diyos eh. Kasi parang pag Diyos ka, parang tayo, ang tingin natin sa langgam, insignificant eh. Yeah. Parang dapat hindi ka bound ng feelings, diba? Sa anong morals. Oo. Yeah, kumbaga parang kung anong gawin nila, bahala ka yun. Nandyan na kayo eh. Di ba? Kumbaga marami pa akong godly activities, marami pa akong TV series na panonoorin. Jim Carrey. Iyon. Jim Carrey. Ako naman, naano ko lang yun, sabi ko na parang two sides of a coin, di ba? Kasi naisip ko, so lagi sinasabi, pag inando ng God, God sees everything, God hears everything. Then you are everything, both good side and bad side. Totoo yan. Di ba? Yeah. In a certain How sense. can you see everything and not be everything? Totoo. It contradicts each other, di ba? Yeah. Well, I guess we'll never know the answer to that. Neil deGrasse Tyson, like, and subscribe, man. Kailangan nating intervene yun. No? Sarap. Ay po, ang sarap. Ang dami kong itatanong doon. Meron ako Mas partial than naman. Oo, grabe yun. Meron akong isang tanong sa inyo. Kuwari, if this thing parang kicks off, ano yung parang dream guest nyo na pwede nating kakwentuhan dito? Kahit sino? Kahit sino? Elon Musk siguro. Elon Musk. Tigil na natin total. Okay. Elon Musk, yeah. Isa yun sa mga gusto ko si Tito Neil. Si Neil deGrasse Tyson. Tapos meron na siyang translator sa Tagalog. Joe Rogan, pare. Joe Rogan. Hindi na ako panati ko ni Patay Joe ka. Rogan, tol. Ako, if I have a chance, siguro I wanna David Attenborough. Oh, yeah. Ano pare, yung yeah. yung nagboboses sa sa mga animal, Yeah. Gusto ko naman Narrator. just wanna pick his mind, di ba? Grabe yan. Kahit anong sabihin nun, kahit siguro nalaglag na edits, the penis fall. Fucking tree. What did it? As the man It bent dig down to a pick up the hole. pen. Grabe, The butt napaka... Yun yung mga isa The sa view. mga Yung ba yung parang Morgan yung Freeman, yung mga boss. Yung malupit. ba yung na-imagine mo pa yung as the man pick up the pen, Yeah, we can see the butt crack. yeah, The butt Okay. crack on its all of its glory. yeah. Mga ganun. Malupit yun. And you in your seat thinking, this smells like it. Ano ba? Alam mo yun, kilala niyo yung lalaki na tol, na dating black hat hacker, na white hat hacker na siya ngayon. Hindi. Hindi ko kilala eh. Meron siya tol, minsan meron siya mga Black segment na hacker? tuturo siya na
itong device na to, pag sinaksak mo to, may malware dito, I can hack you, ganito, ganyan. Mm. Yung lalaki Sa- niya, Okay. maganda yung thought niya. Meron siya ano na, huwag kang basta-basta magsasaksak ng USB sa airport kasi minsan minalagyan ng malware yan. Alam mo na. Ay, curious lang ako kasi tumataas na tayo sa technology. Lahat parang internet-based eh. Sabi mo nga, di ba? Podcast, may mga ganitong ganyan, di ba? Okay yung Maganda line eh. mo, Kai. Okay yung line mo ngayon. Di ba? Alam mo yung mga Kasi ganitong kailangan na lang kuryente eh. Di ba? Kailangan na lang mag-aayos. Siyempre. Pero feeling ko siguro. Si Parang Ryan. Ano pare, meron ako nabalitaan. Sino yung gusto mo intervene? Ano ito nga, meron ako nabalitaan. May isang Pilipina. Dito rin sa Copenhagen yun. Matagal ko na itong naririnig na chika-chika na to. Pangalanan mo Along the grapevine. Hindi ko nga kilala tol eh. Nakadalawa ka na. Hindi ka pwede magkaroon ng dalawang pass, Tol. pare. Nag-pass ka na Tol. sa isa eh. Kailangan mo Tol, ng ano lang to? pangalanan. May kasi ano to istorya pa pare na ang nangyari nung nagyoyosi kami, may isang liwindar na tinanong niya ako taga saan ako, tapos nung sinabi ko sa kanya, bigla siya nagkwento na meron siyang kilalang Pilipina, ang trabaho yata parang escort, parang gano'n. Intervene Parang nung natin una ko yan. narinig yung parang first time lang ako nakarinig ng Pilipina na escort dito sa Copenhagen. Si Kai ang tanongin mo dyan. Si? Si Kai. Alam ni Kai yan. Escort Tayo. ko Pilipinas. Sa Copenhagen boy yan eh. Kaya wala. Kung Wala akong time sa escort. Pero wala Yan. ka nababalitaan dati. Wala na Meron akong yan, tandaan na. sigurado. Malamang, May- pero tangin. Ganun. Baka low-key lang yun. Boom! hindi, tol, Lupit. talagang binalik mo sa subject Diba? Lupit. Tol, low-key ASF, ganun ba yan? Oo, low-key is. Diba? Pero ano nga na-curious lang ako kasi nung nag-uusap, tapos kunento niya yung going rate. Tangin na tol, wala ako magkano. 1.5. Per hour? Per hour or per ano? Hindi ko lang kung ano, pero ang binayaran niya pare, 5 digits. No, What? wait, 10K? Yeah, 5 digits pare. 10K pare? Higher. Tangina. Femten. Higher pare. You should be Megan Fox. Higher pare. Kaya Kaya nga malupit to, pre. na-curious ako sa ito, parang si Nora Honor pa. hindi. Kumbaga sa isip ko noon, ito yung parang interview na ano ba yung parang yung buong evolution ng pagpunta mo rito, ano yung kumbaga parang psychology ng kung bakit mo pinasok yung trabaho, ano yung kumbaga perks, pwede mong individual, sino yung mga sikat mong kliyente rito. Nagbabayad ka ba ng sket? Mga ganun. Ayan. Ano ba yung sketch system pa? Okay na rin tanong yan. Yeah. Ano mo ginagamit? Yeah. B-court ba o full court? Top skate mo, hindi. Top skit ka ba? Hindi kasi kung gano'ng kinikita nun. Ano yung pare? Siguro yung Ano may top skit? Over 500 or something? A year? over 50,000, 50,000 a month? 50-55 parang ganun. Which Pag is what? 50%? Ay, sinasabi lang 50% tol. Kunyari, kung ano yung over na sweldo mo tol, they just take 15 more % into that. So, yeah. Around 35 to 40 parang ganun. So, That bracket. sa lahat ng tax mo, magiging parang 15%, di ba? Yung over lang naman. Madadagan ng 15% yung tax, yung sket mo? Yan pa dito, gusto ka man, bistemplon, parang yung over lang doon sa parang parameters na yun. Yun lang yung babayaran ng extra 15%. But I don't know how it works nun, yeah. Mga utol ko. Tayo 48% na tayo, di ba? Alam niyo ba nagkakaroon ako ng premonition na gusto kong palitan yung pangalan ng podcast. Ano? Ano gusto mo ilagay? Boy Lambe. Kwentuang ADHD. Ano? Kwentuang ADHD. Mas ADHD ka ba sa aming tatlo? Yeah. Medyo nakikiuros lang ako kasi parang bukod sa possible na pwedeng maging guest yun.
Alam mo yun, yung kumbaga parang, ano kayang conversation na pwede mangyari? Alam mo si Kuya Jay, tatanong ko ng mga malilibog na tanong. Timala, Nakakailan ba pag sila? nakainom ako. Bakit ganun? Nakakailan ba sila? Sino ba yung pinakamalaki? Yan ang abangan nila sa next time na pagkasama-sama natin. May interview kaya Of course. ni Kuya Ryan. Ang ayaw niyang pangalan ng misteryong babae. Ano kasi, ano siya pare, hindi siya, hindi ko alam kung sarili niya yung company. Meron parang meron siyang social media, tapos doon mo siya i-message, tapos doon siya sumasagot. Sabi ko sa'yo, Pero palitan hindi ko- natin yung, natin Pero- only pants. Pero hindi ko na tinanong kung ano yung social media nung tao. Napag-usapan lang namin, tinanong niya kung taga saan ako. Sabi niya, Pinay daw. Sige, sigurado kasi. Oh, okay, hindi ko kilala. Kung ganun. Makikilala natin yan at papangalanan natin yan sa next episode ng ating Sumasagit Sit. Yeah. Gumuwag Sumasagit Sit. Parang Yeah. bacon na ipit na brief. Crispy. Dumidikit-dikit. And to wrap it all up, no? So, mula sa millennial Gen Z na usapin, natapos tayo sa prostitution. Ang lupit, no? Talaga yung energy natin ngayon. Yung topic. Mag-i-stay on. I can't. Ito yung magandang katapusan yung prostitution mo, King. Pero I enjoyed this one. Ako na niya. Kasi parang, I don't know. I'm just like, parang energized ako ngayon. I don't know why. Energize ka ngayon. Antayin mo pag pumunta kami dyan. Ayan, pare. Hindi na maghintay. Alam mo, ayun nga, inaabang ako. Sabi ko, holy crap, saan kaya kami? Sa garden, masarap dun, pare. May imagine Maaraw ko. na eh. Tapos, Init-init na eh. gusto kong dalawang camera eh. Alam mo, naisip ko pare, may capability ano ba tawag nito? Open na natin pag-usapan. Yeah, okay. Pare, Kuya Jake, sign us out. Kuya Kai, salamat at Kuya Ryan, salamat. Sa kwentuhan next ano ko? episode ng Gumagalanit at Sumasagit-sit, Sumasabit-sabit, brief na naipit. Alam mo na yun, lahat ng sumasagit-sit, lahat ng mga inipit, alam mo na yun. Kita-kita tayo sa next. Kwentuhan Ito ba? See you in the next part, guys.